So mga idol, no, ang gagawin natin dito, pupurgahin natin sila, no. So yung hinuli natin kagabi, ayun na sila. As usual, yung inaasahan natin ay kanya-kanya silang grupo, no. Ayun sila, yung mga hinuli natin, at pupurgahin natin sila ngayon. Pagkatapos ay bukas naman ay bacterial flushing natin sila. So yung gagamitin natin na pang purga ay ito, no, bastoneros, no. Kalahati lang ang ilalagay natin dahil hindi rin naman nila ito mauubos, no. At ito'y napapanit din naman, sayang naman dahil yung kalahati nito ay bukas dito natin ibigay sa mga pabo. So pag nagpupurga pala ako, maaga pa lang tinatanggalan ko na sila ng tubig, no. At pinakakain ko sila ng konting-konti lang. Mahirap din naman kasi ito pagka nagutuman, baka mapasma naman sila sa gutom, no. Konti lang yung pinapakain ko na feed sa kanila. At siyempre uuhawin natin, no. Ang problema, no, wrong timing, no, dahil ayan, no, umulan, no. Sana lang ay uminom pa rin sila. So ito, kalahati lang natin to. Hop. So okay na yan. Tingnan lang natin. So ayan, no, oo na ho sila, no, inom sila kaagad. At problema natin itong bagong grupo, no, na nilagay natin dito kagabi, ayaw bumaba, lagi siguro pagka talagang nauhaw yan, bababat bababa. So ayan na, may bumaba na. Iinom din yan, no. Sana lang uminom at para kung may bulati, maalis yung bulati nila, then bacterial flushing natin sila ng 3 araw, ano, gamit natin sa bacterial flushing ay itong Primoxil, no, para makondisyon sila. And then titimbangin natin sila, no, para malaman natin kung ready na ba sila na tanggapin yung pagiging ina, no, para nung sa ganun hindi naman masakripisyo yung kanilang kalusugan, no. So alang-alang natin palagi na kung medyo payat at kulang sa timbang, huwag muna natin sila salangan ng lalaki. So ito, tingin ko medyo goods naman yung iba. So, makikita pa rin natin ito pagka tinimbang na natin. Okay, no, iniinom naman nila. After nito, mga alas 12 siguro o alauna ay bibigyan natin sila ng pagkain, o alas 2 na. So, kasi nasa alas 10 na tayo ngayon, no, at ito hindi pa sila uminom simula ng umaga. Alas 5 tinanggalan na natin ito ng tubig. Kaya sana mamatay na yung bulati dyan, kung mayroon pang bulati na natira sa katawan nila. Okay. So mga idol, no, titimbangin natin yung mga future na breeders natin para malaman natin kung pwede na ba silang i-breed o hindi. So ito pala ay ano na to sila, no, nasa 8 days na sila o 1 week mahigit na sila dito na nilagay natin na halo-halo, no. Nung una ay nag-aaway itong mga to, pero ngayon ay kalmado na sila, no. Kaya siguro naman ay panahon na para lagyan na sila ng lalaki, no, na ano na pala natin to, na purga na natin at na bacterial flushing na natin sila. At tingnan nyo yung mga mukha nila ay pulang-pula na. So
So, itimbangin natin sila, no? Ito yung paraan na hindi ko ginagawa dati. So, ngayon, itatama na natin. So, titimbangin natin sila para hindi naman masayang yung panahon natin. Kasi kung kulang sa timbang ay kahit anong gawin natin dyan ay hindi talaga pa mangingitlog yan. So, yung batch na yan ay iisang edad nila, no? Magkasabay sila na lumabas sa incubator. May bata dyan, ayun. Yung putol ang buntot nun, bata yun. Mas na huli sa kanila yan ng 1 buwan. At itong mga to ay 5 months mahigit na, no? Kasabay nila tong mga pabo dito, no? Yan, isang labasan ito sa incubator. Hulihin muna natin sila dito. Dilagay sa scratch pin bago natin timbangin pa isa-isa para malaman natin yung saktong timbang nila. So na mga idol, no? Titimbangin na natin sila. Diretso natin to balik sa kanilang kulungan para hindi naman sila stress. Saan ang ano nito? Ito, 0-0 na yung timbangan natin. 1.5. 1 kilot kalahati. So, pasado. So, ang hinahanap nito natin dito ay 1.3. Minimum 1.3. Ito, di mo ko malaman kung lalaki o babae. Sige nga, tingnan nyo kung babae o lalaki to. Ay, mukhang babae naman, pero tindig lalaki naman. Ito, pag inaway ng, rooster natin, namang lalaki to. So, diba, timbangin na rin natin. Huwag ka magulo. Mukhang lalaki. Relax. So, 1.8. Mukhang lalaki yan. So, diba, kakatayin yan pagka kinaway siya ng ating rooster. Mga bolik muna. So, malaki din, no? Up. Relax. 1.6. Sige. 1.7. Lahin mo. Ito tayo. Itong basilan, solid, no? Yung balahibo nila napakanipis. Kaya pag nahawakan mo ganito, yun na yung katawan nila. Sige. 1.75. Relax. Uy, 1.9.
Si 1.7. Up. 1.6. So ito bata to. Sa 4 months lang to. Nakulit pa sa kanila eh. At yung mga kasamahan nito ay naubos na nating katay kasi puro lalaki. Meron pa pala dyan, tatlong ka. Pang katay din. So, ilang ka? Uy, 1.5. Daras. Dika. Ayan po. Maliit, no? Nakasakit kasi ito. Tingnan natin. Ito umabot. 1.25. So, ang hinahanap kasi natin ay 1.3. Pataas. So, hindi siya umabot. Kulang siya ng 50 grams. So, wag na natin pag-aksaya ng panahon to. At medyo matagal pa ito bago mangitlog dahil tingnan nyo yung mukha niya, no? Medyo maputla pa. Hindi na natin ibalik yan doon. At ito, sentensyado na. Panghapunan ka na. So, timbangin natin yung lalaki natin. Oh. Kali. Higpit yung ano niya. Ako ba nagtali dyan o ikaw? Ako ba? So, ito yung roster natin, no? Basilan ang tatay nito at Black Astrolorp yung nanay. So, medyo payat pa siya kasi hindi natin pinapakain to ng marami. So, diet. Pero tingnan nyo, ayan, yung kamay ko na yan, ganyan siya kalaki. Yung tatay nito ay 3.7, no? Halos 4 na kilo. Tatay nito kaya lang nagkasakit. Matay. So, ilang ka ngayon, Brad? Patong mo yung sa kamay mo. Palaka mo. 2.7. So, 2.7 kilograms siya. So, hindi na natin to pinakain ng ano dahil kapag mabigat siya, no, kawawa naman yung sasampahan niya. So, dito ngayon sila. No, tingnan natin. Okay, charan. Pakiramdaman mo na. Dilim. Okay. So, op. Kumikilig. So, ito, ang ano natin ito, ang salang natin ito sa incubator kung sakaling mangitlog sila mga January. No, kasi kung mangitlog ito sila, no, hindi pa natin to isasalang kaagad sa incubator dahil basal itong mga to, no. Ibig sabihin first time lang mangitlog. So para hindi na masayang yung panahon, yung kuryente. So siguraduhin natin mga 2 months na silang nangingitlog saka tayo maglalagay sa incubator para siguradong fertile yung kanilang magiging itlog. At ito mabawasan pa ng isa dyan kay supposedly parang lalaki yung isang bulik. So manatili sila rito. Meron pa tayong isang
roster na basilan din yung kulay pula. Kaya lang mukhang tamad na kumasta. So ito manyakis to. So okay, mukhang ano naman sila no. Yung mga babae hindi nag-aanong pumapalag, lalo yung mga itim. So parang gusto na rin nilang talagang magkaroon ng love life. Ayun, lumapit na yung pula no. So tingnan natin, at yung itlogan nila no, maglalagay pa tayo ng isang itlogan diyan, basket. At mamayang gabi natin sila lalagyan ng dayami, dahil sa ngayon baka lalo lang silang ma-stress, mabulabog sila. So ito yung dayami na ilalagay natin no, na basa ng ulan. No, nakalagay lang kasi ito sa sako. May stock kasi tayong na mga dayami at naulanan no. Patutuyuin muna natin sila no. Pagka natuyo yan, saka natin ilalagay dun sa box nila. At in the meantime no, pakakawalan na natin tong mga pabo. So ito, alam na to. Sentensyado na yan. So ganyan mga lodi yung yung preparasyon ko sa pag-bibreed no. Pag tumungtong ng 5 months yung alaga natin, ay magkakaroon na tayo ng seleksyon no. Kukunin na natin yung mga nagugustuhan natin, yung maganda ang katawan no, hindi saka yung hindi nagkasakit, para magiging healthy yung magiging sisiyo nila. At then siyempre ikukulong na natin, dahil ito mga to pakawala tong mga to. So, ikukulong na natin sila, pupurgahin, i-ano natin no, bacterial flushing no, na manatili diyan sila sa kulungan ng 1 linggo mahigit, hanggang sa hindi na sila nag-away-away, saka pa lang natin lalagyan ng lalaki no. Siyempre tinimbang natin. So, hindi natin pwede isalang yung mga kulang sa timbang, kasi mabubuli lang yan sila no. Hindi rin gaganda ng katawan yan. Gaya nito no, magkasing edad lang yan sila, pero maliit siya no. Wala na tong chance na makahabol pa, dahil sa pagkain pa lang mabubuli na ito no, dahil maliit siya. Hindi talaga makakain ng maayos yan. So ganun no. At ang ratio natin diyan ay 8 no, 8 sa isang lalaki. Pero pagka malapit-lapit na talaga tayo magsalang, ay dadagdag tayo ng lalaki diyan, para sureball na ferter yung ating itlog na makukuha. Walang nasasayang. Pero sa ngayon, yung mga maiitlog ng mga yan, o sakaling mga mangitlog man, siguro mga 2 weeks mga itlog na yan, ay kakainin muna natin. So behave naman sila no. So relax naman sila, relax no, hindi sila takot sa lalaki, hindi sila nabubulabog. So ganito yung ganito yung pagka hindi sila pinipilit na bigyan ng roster. Hindi sila nagtatakbuhan, hindi sila kasi kung mas bata yan, hindi na yan sila mapapalagay diyan, nagtatakbuhan na yan, nabubulabog na yan sila. So ganun mga idol yung diskarte ko no. At bahala na kayo kung gawin nyo yung diskarte ko, nasa sa inyo na yan, dahil ako baguhan lang din naman na na nag-aalaga ng mga manok. At siyempre hanggang sa ngayon ang natin ay nag-aaral pa rin no. Dahil bawat batch, bawat breed ng manok na alagaan natin ay kailangan natin aralin kung ano yung pinaka the best para sa kanila no. Hindi yan kung okay ka na doon sa pamamaraan, sa unang batch, sa sunod na batch yun pa rin no. May mga pagbabago diyan. Gaya ngayon panahon ng taglamig, panahon ng tag-ulan no. So ang salang natin ito yun no. Ang salang natin ito ay mga February, ay mga January na, para pagka napisa medyo mainit na no, summer, hindi tayo gaanong mamatayan. So okay na no, hindi sila gaanong maligalig. So itong mga itim na itong malamang na mauna magpakasta to, dahil sila yung mabibigat. Meron tayong natimbang dyan na 1.9 no. At ang pinakamaliit natin dyan ay 1.6.
So goods na goods yung kanilang katawan para sa pagbibid. At tingnan mo naman yung lalaki natin, oh, pulang-pula din yung mukha. So yan, pulang-pula yung mukha niya at mukhang kondisyon na kondisyon ito. So okay mga lodi, no? Sana naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no, ay subscribe naman kayo at para naman lumakas yung ating channel para nang sa ganun ay maengganyo tayo mag post ng mga video, no, na kakapulutan natin ng ideya. Alright, no, paki-subscribe na lang mga idol. Mga idol, no, after ng 1 month mahigit, no, na nilagay natin sila dito ay nangingitlog na rin to mga ito, no, pero hindi pa lahat nangingitlog kasi nakuha nating itlog dyan ay 5-6 lang, minsan 4. So meron tayong bago dyan dito sa pula na to, yan bago lang yan pero nagpapakasta na. So yun, may naglilimlim daw kunyari doon, no. So tingnan natin kung may itlog na sila kasi kanina may kinuha na tayong itlog dito ng umaga. So lagi natin kinukuha yung itlog nila kasi nababasag lang dahil yung pugad nila may dayami ito dati, tinatanggal naman nila yung dayami, binababa nila. Tingnan natin to kung may itlog itong panililim na. Naglilimlim na talaga to kasi ayan, ayun, may dalawang itlog. Kunin na natin to. So kanina may dalawa din tayong kinuha dito. Mahirap to pagka hindi natin kinuha, nababasag lang din. Isasalang na natin to sa incubator. So medyo hindi na kasi to pure, no. Ang pure dito ay yung mga bulik na yan, yung BPR, yun yung pure dyan. Pero ito crossbreed na to. Crossbreed na yan ng basilan. At ang partner nila dito na rooster ay basilan ang tatay. Din yung nanay niyan ay black Australorp. So yun yung pinapadami natin kasi pag kinatay natin talagang masarap ang lasa niyan. Parang native ang at ito lalaki yan. Lalaki. So salang na natin to sa incubator.